o parang hindi pa natin ma-apply. How can we connect this research, no? Kasi I remember kasi former senator, alam nyo na yung ayaw niya ng research is because gusto niya na ng output from the research. So how can we connect this product, no, itong mga technology na ni-research ng mga consortium, mga research consortium natin, no, to the farmers para magamit to for their productivity? Ang mga technology tinuod na daghan pero sama sa gisulti kaganihan ni Doc sa West Mardik nga na ay mga kuan nga kanang IPR bitaw kanang intellectual property rights. So hanto dili pa siya makuan o so dili pa siya ma-commercialize or dili pa siya ma-mass production. So mao na pero daghan man ta og technology nga di na kinahanglan og ana. So available siya kung makita niyo sa taas unya or nakita niyo sa taas daghang mga technology nga gi-showcase diha nga available na siya actually sa mga farmers nato. Daghan siya. Pero how about sa ani ma'am, for example, no, sa pag-mass produce na to ani nga mga technology para daghang pong mga mag-uuma ang makapulos pud ani? Kami sa research, kami sa regional operation sa PCA, kami ang recipient aning mga kaning resulta sa research. Tungod kay kami ang naa sa extension, kami ang naga-disseminate ani sa mga farmers kung unsa tong mga technology nga available na. So mao na nga ang PCA na sa Jai Research Center na sa kanang regional operations sungod kay mao na siya ang mag-bridge bitaw kay kung diya lang kutob sa research mo lang ginayon nga walay kuan pero dili lang pod gobyerno ang ato ang pwede nga offeran sa kaning mga technology na po'y mga investors na gusto mag-invest para sa anang na-develop karon nga climber kanang dunay nag-encourage sa mga investor nga mo mas produce kanang climber para ma-available sa ato ang mga farmers. Kung naay ikadugang ang unsa ni? Yeah, akong idagdag no kay himo example ang Coco Climber. Usa sa mitabo karon pud sa Coco Fiesta ang signing sa agreement o sa term of reference para sa pag-commercialize. So niya ang representative sa industry nato sa care system kay sila ang nisalo sa pagpadaghan sa katong Coco Climber gi-develop sa atong mga researchers sa USEP. So akong gihangyo usab ang atong mga farmers nga dunay mga naimbento manggod usahay maulaw or di sila gusto mo share tungod kay kopyahon dili protektado. So duol kamo sa mga eskwelahan nga dunay mga katakos nga mo parehistro ana para matagaan siya og patent, marehistro sa imo para dili na siya pwede makawat. Mga wala ang atong mga farmers, mauban kanila ang teknolohiya nga wala nila gi-share o wala pod na protektahan. So usa sa mahitabo karong adlaw ang pag-commercialize. So adunay mga investors nga willing mo finance, so nalipay ta mapadaghan na siya nya mapaabot sa atong mga farmers. Thank you. So additional lang no. Actually, the RACE program unlocking tulong. This program, especially in West Market, we have prescribed CMIs or consortium member institution who are co-implementing the RACE program. And lahat ng mga fight na yun, meron kasama talaga ang IPTM. Ibig sabihin, Intellectual Property Technology Business Management. So one of the activities really, our priority is to register the technology that were developed in that specific consortium member institution or that institution. And right now, there are technologies which we have, as what I have said a while ago, especially regarding the technologies that were developed by the Philippine Coconut Authorities and mga research center. Actually, we are already starting to connect with them. The Western Mindanao State University, meron na rin kaming capacity. We have facilities, the IT support, IP ITSO, Information Technology and Support Office, IP Intellectual Property. So, and we have also this trained personnel to train those mga technology generators. Kasi gusto nga namin, ang tawag nito, yung impact ng RACE.
doon sa Western Mindanao. Ang effect niya talaga is IP awareness. Ngayon, halos ng mga agency ngayon doon sa Western Mindanao are very much concerned na rin how to protect these technologies that were developed. Actually, pumunta kami sa Department of Agriculture Regional Field Office last year, and we talk about the IP protection. But in fact, they're not part of the co-implementer of the RACE program. However, we went there because we know ang dami nilang mga technology that were generated. However, ang sa kanila kasi, because ang tinitingnan na is just for their extension, for their own consumption. However, when we told them the importance of protecting, para yung mga generators din, para yung credit is to those who, kung sino yung gumawa. Na kahit man natin, before natin siya, it could be for extension, it could be for deployment, or it could be for commercialization, then dapat na-protect na siya. Na pwede na natin ma-credit doon sa generator ng technology. That is why kami sa Wismerdec, ngayon, we continue to capacitate itong mga ating mga agency. So next month, we have a lot of seminars. Na first is for the Department of Agriculture Regional Field Office regarding the IP training. So tuturuan namin sila paano mag-draft, paano mag-apply sa IPOFIL para sa intellectual property. Kasi yung mga technology kasi na ma-apply mo lang, medyo may protected ka na. Kasi nandoon na yung papers mo, nandoon na yung draft mo, kung ano yung technology ang ipaparegister mo. In case may mag-register na almost the same, nauna ka na. Hindi na pwede. Rather than, ipakita mo siya, may konting revision lang, hindi ka nag-apply, pagdating doon, ikaw mag-apply, ikaw na ngayon ang nangopya. Instead na ikaw ang kinopyahan, ikaw na ngayon nangopya. Diba? So yun yung isa ka-importance sa bawat kailangan. And then the MSU Buog also requested us also doon sa consortium and we find the mga speakers to train them about intellectual property. So yun yung mga activities na ginagawa ng consortium sa regional because gusto nga namin na talagang maprotektahan natin yung mga technology generators, yung mga technology na na-generate ng ating mga researchers. So yun yung namin, especially we're giving thanks talaga doon sa laking tulong ng RACE program and still funded by the Secretary na ganun kami na aware ng IP awareness doon sa future. Thank you. Yung sagutin ko muna yung kay Sir. Sir, aside from yung project kanina na sinabi ni Ma'am doon sa sa representative ng PCA dito, you can also look at saray.org. Yan po, pipicturean mo lang yung picturean mo lang yung sakit, pwede mong ma-send. You can also ask Ma'am Sol dito sa province sa provincial DOST natin. Most likely meron silang link doon sa project na yun. Still funded by UST Picard, tapos under UPLB ata ang gumawa ng project na yun. So it's being parang dinistribute na nationwide. Yes, ma'am. Oo. Okay. Yeah. Yung kay Sir naman po, sa Smart Deck naman po, meron po kaming mga race projects within the provinces. So halos po lahat ng province, kasama po namin sa race. Kasama din po namin si PCA, kasama din namin. Dito is Durso. So pwede po kayong lumapit doon sa Durso for your patenting po, so mga ganon. So meron pong available po na ganong support. Yeah. Oo, so yun, na-mention ni Sir Lindok, importante no, katong saray na project. So for rollout siya, meaning for implementation, full implementation dari sa probinsya this year. So in the pipeline pa, pero naana tayo connection with ato kay accessible man siya sir sa online kung na kay Android, pwede ra gid siya. And then kaning isama ko na rin yung tanong mo sir kanina, paano ba yung mga technologies maipaabot sa dapat ng mga users, adapters. So the Fiesta is one of the activities, no, and then
marami pang iba. And then tayo, ang mga farmers, ayaw mo kauwaw, no? Kay adto gyud ta sa mga opisina nga sa tan-aw na to makatabang sa Coconut, pwede na sa PCA, pwede sa DA for other government agencies. So andam gyud og tagana ang gobyerno para mutabang sa inyo. Dili lang gyud gobyerno, pati mga private institutions, mga SUC. So anak mong gugog mag-uumapad, no? So, nature gid na sa ato ang mga ginikanan, yung mga ulawon. So, wadon ang pagkaulawon, wadto gid tag mga appropriate nga opisina kay andam na silang mutabang sa toa. So, kato lang. Thank you.